Ate Lily. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa pagkakas ng ating Panginoon. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat Ama sa panahon itong pinagtitipon-tipon kami. Ikaw po ang manguna sa aming pag-uusapan ngayon tungkol sa kalikasan. Kasalin natin ang tinuro ng ating Ama. Ang kasambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Iyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Gawain mo kami sa aming mga sala. Para na po tawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At adyan mo kami sa lahat na masama. Amen. Anak, Espiritu Santo. Amen. Hindi pangbuhan ang susunod, kundi pagbabalik na ng ating last session, ang Brother Dan Paul. Sige po. Ayan po, magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon. Post-Valentine. Ano po naging romantic pagmamahal, puno-puno ng pagmamahal ng inyong araw. Bago ito pong session na ito ay tatalakayin ng dalawang kabanata ng encyclical ng Laudato Si na sinulat ng nawalang Papa Francisco noong 2015. Ito po ay daan-daang pahina at ito po ay ilan lamang yung sa mga mabibigat na mga issue yung sinay ni Pope Francis sa kanyang liham. At bilang pagpapalik tanaw, noong pong ika-11 ng Enero 2026, nakita po natin na dito na yung mga dumalo noong Enero ay nandito kasama natin muli, and with the addition of Tito Ezequiel Dolor. Bale, kami po ay nag-formation session na noong January 11 tungkol sa unang kabanata. Ngayon, ang sinasabi lang ng unang kabanata ay yung mga nangyayari sa ating karaniwang tahanan. Ang karaniwang tahanan ay walang iba, hindi itong basilika, hindi yung ating barangay, hindi yung ating sariling tahanan, kundi itong mundo na ating tinutungtungan. Lupa, lahat ng tubig, ng ere, mga syudad, mga bukid. Ngunit sa kasamaang palad sa pagdaan ng maraming taon, ng dekada, ng siglo ay nakita ng sangkatauhan ng kasiraan sa ating mundo. Hindi dahil sa mga hayop, hindi dahil sa mga halaman, kundi mga gawa ng tao, mga kasiraan na ginagawa ng tao, na ang isa nga dito ay ang polusyon. Nang dahil sa polusyon, sa ating paggamit ng gasolina, nandito yung pagbabago ng klima o climate change na tinatawag, na siyang nagpapahirap sa ating buhay ngayon, lalo sa mga bata na kawawa. At bukod sa pagbabago ng klima, sa pag-init ng panahon, nandiyan din ang pagbabago sa lipunan. Bumababa ang antas ng kalidad ng lipunan. Okay? At nandiyan din ang hindi pagkakapantay-pantay. Kumbaga, nagsimula sa problema sa kalikasan na kagagawin din natin, ay nakakaroon ng epekto sa ating kabuhayan, sa ating relasyon sa bawat isa. Okay? At humahantong sa pagkakagulo-gulo at hindi pagkakapantay-pantay. Nandyan din yung problema sa pagkawala ng mga hayop na siyang nagbibigay ng balanse, nagbibigay ng buhay, ng sigla sa ating mundong kinagagalawan. Ngayon, sinira natin, parang pinapawi ng mga tao.
At ito po ay given sa mga problemang ito ay taong hindi natin natutugunan. Nagkakaroon tayo ng concern salamat sa social media, pero hindi nabibigyan diin. Not to mention, nababaliwala lang ang mga problema sa ating paligid na hindi natin alam ay alam natin, hindi mo tayo apektado, pero lumalaki kunti-kunti yung problema. Ngayon, sa concern ng Simbahang Katoliko sa pangunguna ng nawala po Francis, sinulat niya ang liham na ito upang may ahis sa sangkatauhan para may address ang lahat ng problemang ito at bigyan tayo ng tayo ay matawagan lahat upang tumugol sa kalooban ng Diyos dahil siya ang naglikha nitong lahat. Yun lamang po. So, moving on sa mga susunod na kabanata ay tatalakay natin. May pagka-theological na, nagre-reference na tayo sa mga biblical passages para ating mapadali palalo ang ating mga pagninilay tungkol sa mensahe ni ng nawalang Papa Francisco. Salamat po. And enjoy your stay po. Pagpalang hapon po, at ito na ang ikalawang kabanata na una. Okay lang po. Welcome po ang lahat, ate. Ay, good afternoon po. Sa gusto magkape, may kape po, alam. Extra chair para may... So, welcome po ang lahat. At ako po ngayon ang tatalakay ng pangalawang kabanata. Pero, ninais ko na po, pangungunahan ko na po na hindi ko po kayang tapusin sa 2 oras ang talakayan ito. Dahil medyo biblical na nga po siya. At sinubukan ko po ang unang 3 parte ng aking tatalakayin po. So, welcome po sa hapon na ito. Ang ikalawang kabanata na ito po ang Ebanghelyo ng Paglikha. So, yan po. Sa ikalawang bahagi ito po, ito ang mga subtopics natin. Ang ilaw na hinandog ng pananampalataya, ang karunungan ng biblical accounts, ang misteryo ng universe, ang mensahe ng bawat nilalang sa karuni ng paglikha, at ang isang universal communion, ang karaniwang destinasyon ng mga kalanda, at ang tingin ni Jesus. So, yun po ang subtopics ng ikalawang kabanata. Ano po? So, ayan pong isa-isayin po ang ano na to. Una, ano nga ba ang mga paniniwala ng mga mananampalataya? Pero dito sa larangan ng politika at filosofiya, may mga tumatanggi sa ideya ng isang lumikha. At ito ay tinuturing din yung walang katuturan. At yung iba, itinatakil bilang hindi mayamang kontribusyon na maaaring gawin ng mga relihiyon tungo sa integral na ekolohiya at ganap na pagunlad ng sangkatauhan. Nakakalungkot dahil na yung mga tanong pa na ganyan na po. So, ayan po, yung iba, itinuturing ng iba ang mga relihiyon bilang isang subculture na dapat pagbigyan. Baga parang napipilitan na yung pagbigyan ng salita ay parang masakit sa dibdib bilang isang Kristiyanong Katoliko. At ang agham at relihiyon kasama ang kanilang natatanging diskarte sa pag-unawa ng katotohanan ay maaaring pumasok sa isang dialogo ng mabunga pareho sa pareho. Ibig sabihin, win-win ang kailangan po. Kaya magsusumikapan ng liham na ito na sana nga ang win-win ay mangyari. Ano po? So, yan. Ano ang mga issues at kailangan gawin natin? Ito ay napakakomplikado. Ang komplikado sa krisis ng ekolohiya at ng maraming dahilan ito. Unang-una, kailangan natin matanto na ang mga solusyon ay hindi lalabas sa isang paraan lamang ng pagbibigay kahulugan at pagbabago sa realidad. Bago ko ituloy, kayo po ba, ano kayang sa tingin nyo, bakit nagkakaroon ng komplikasyon o krisis sa ekolohiya? At sa inyong palagay lang, may gusto bang sumagot? Bakit kaya nagkakaroon tayo ng maraming krisis sa ekolohiya? Ate Wen, patuloy niyo po. Kasi dinadaan sa utak ng tao. Hindi naman natin
malagip ang kalooban ng Diyos pagdating sa kalikasan. So yung nakita ko doon ay nauunahan ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng tao. Ibig sabihin, ikaw tao ka, ako yung mas super being, ako yung may desisyon kung ano gagawin ko sa mundo, ano yung desisyon sa gagawin ko sa lupa ko. Kaya gawin ko yung minahan ng ginto, walang pakialam doon. So, ibig ko sabihin, pag ang nature na ang nagsalita, wala na control. Pero nagkakaroon ng control ang tao sa mundo. Kuya Ezekiel, meron ka mo bang sa tingin mo bakit laganap talaga at mabigat ang krisis nito sa ekolohiya? Kasi noong 13, nagkaroon kami ng yung pagbibigay ng yung para sa cancer patient. Ngayon, just ang parang naging sa si Sister Diwa. Lagi sinasabi niya, yung doon lahat ng nangyayari sa atin, sa tao, kasalanan din natin. Di parang nakita ko dyan na kasalanan talaga ng tao dahil bakit ka nagkakasakit? Kasalanan mo dahil hindi ginagawa kang naabos mo sa sarili mo. Di parang nakakonekta ko dyan na inaabuso natin yung yung iba kasi gahaman, parang personal bilang interest, hindi nila yung kapakanan yung magiging effect sa mas marami. Ika nga, paglahat ng sobra daw ay masama ito. So, sa Oo. tama nila. Pero yung sabihin, tao talaga ang nagawa rin yung Sa akin naman sigurado na, siguro ko na yung kakabayaan ng tao, yung pagbibigahan ng tao, na basta sinulita tayo na nangyayari sa kanila sa yung ano yung pinagpapalala. Sa akin, pero hindi nila alam yung akdalogan ng ginagawa nila ay lahat inaagad. Madaling salita, walang malasakit. Tama sabi ni Wayne, kawalan ng kaalaman. Kasi batay sa turo ni Abraham Maslow, kapag ang pinakamababang antas ay yung biological needs, physical needs, tapos pa hinahangad ng tao maging safe ang buhay niya. Matapos yung patatlo, bago ko makarating dun sa sinasabing spiritual na may ugnayan ka sa Diyos, ang mataas na antas. So, ibig sabihin, sa mababang kalagayan, mahina pa yung pag-unawa ng tao pag ito ay inuugnay sa realidad. So, kailangan talaga mapalakas yung kaalaman at saka yung pagsisikap na pag ikay namili, kagaya ng Ebanghelyo ngayon, mamimili ka. Oo, hindi. Ay kung pag mababaw pa ang pag-unawa sa mga bagay-bagay sa kaugnayan sa Diyos, mahirap maabot. Halimbawa, alam mo hindi ka pwedeng makiapid. Pero lumalabas na iniiwan mo yung iyong tunay na pamilya para pagbigyan ng iyong kaluguran ng katawan. Yun ang physical needs. Ako na lamang, sabi nga sa dami ganang nasa sa SM, pero pati kabataan ay nadadala ngayon ng kung ano yung alok na mundo na walang nakakagabay at walang nakakapagpaliwanag sa kanila. So yun ang isa sa mga yung paano natin kilalanin yung krisis sa ekolohiya, dapat nararamdaman natin ano yung mga pangailangan na dapat gawin ng tao sa kanyang kaugnayan sa dakilang lumikha. Sige, napakadami nga pa. Itutuloy ko lang, napakadaming issues, suliranin na parang minsan, parang hindi na natin, kung sa basket, hindi na kaya ilagay sa basket, Pero kailangan natin
tayo, sabi na, sa simula natin, sa sarili natin. So dapat ipakita ang paggalang sa iba't ibang yaman ng kultura, iba't ibang tao, sa kanilang sining at tula at sa kanilang panloob na buhay at spiritualidad. Tama po lahat ang sinabi natin kanina at narinig natin. Kaya ang paggalang ay napakahalaga. Anumang kulay, anumang edad, kailangan nandun yung paggalang. So yung sining at ang tula, yan po ay parte ng history natin. So yun, ito pa, ang walang sangay ng mga agham at walang uri ng karunungan ang maaaring maliwanag at ang kabilang dito ang reliyon at ang ditong partikular dito. Napapansin natin sa reliyon, marami nang nagsusulputan ng mga iba't ibang reliyon. Ano po? Kaya ito, ang simbahang Katoliko ay bukas sa dialogo ng may pilosopikong kaisipan at ito ay nagbibigay daan sa kanya upang makagawa ng iba't ibang synthesis sa pagitan ng pananampalataya at katuwiran. Actually, ako po, personal note ko lang, umaasa tayo bilang ang CBCP President ay ang ating Arsobispo, sana ay magkaroon ng malaking pagbabago sa usaping tikolohiya na po. So, yun po ang ating, hindi tayo mawala ng pag-asa at yun po, kailangan yan. So, ito pa, ang pagunlad ng panlipunang pagtuturo ng simbahan ay kumakatawan sa gayong synthesis sa patungkol sa mga isyong panlipunan. Napakaraming isyong panlipunan. Ang pagtuturo ito ay tinatawag para pagyamanin sa pamamagitan ng pagharap sa mga bagong hamon. Sa tunay na napakadaming hamon sa kabataan ngayon, pipikit ka na lang, hindi mo alam kung ano kung uunahin. Ano po? So yun, napaka-komplikado ang proses sa ekolohiya. Kaya kailangan tayong kumilos na. So yun po. Ang unang subtopics po, ito ang ilaw na ihandog ng pananampalataya. Ito ang paunawa. Ang encyclical na may malugod na tinatanggap ang pakikipag-usap sa lahat upang sama-sama nating hanapin ang mga landas ng pagpapalaya. At ito ang paniniwala at pananampalataya ay maaaring mag-alok sa mga Kristiyano at sa iba pang mananampalataya ng sapat na pagganyak ng napangalagaan ang kalikasan at ang pinakamanina sa kanilang mga kapatid. Sino ang pinakamanina sa ating mga kapatid? Lalo pag tuwing may kalamidad, sino sila? So, nasa laylayan, ang mga may tinurakot, nasa aircon, yung mga apektado ay nasa tubig at nasa pulikan. Kaya bilang Kristiyano, natanto na ang ating responsibilidad sa loob ng nilikha at ang ating tungkulin sa kalikasan at sa lumikha. Ang Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Huwag na tawing magyabang na ang lahat ay para sa tao, pero ang pagmamahal ng Diyos ay talagang subulan at walang hanggan mo, walang katapusan pagmamahal. Ito ayon sa 36 ng ating ilang encyclical, ito ay mabuti para sa sangkatauhan at sa buong mundo kapag mas kilala natin mga mananampalataya ang pangakong pang-ekologikal na nagmumula sa ating mga paniniwala. Kung tayo naniniwala na ang lahat ay ginawa ng Diyos, bakit po sisirain? Yan ay ginawa ng Diyos na may kabutihan at sa kanyang kabutihang loob. So siguro po kung alam niya ng bawat isa sa atin, hindi aabusuhin ng bawat isa sa atin at hindi tayo mag-aari bilang isang Diyos dahil ang Diyos lamang po ang may-ari ng lahat. So yan po. So ayan. Ito na tayo sa pangalawa. Ang karunungan ng biblical account, salaysay sa Biblia, no? Sa unang salaysay ng paglikha sa aklat ng Genesis, kasama sa plano ng Diyos ang paglikha ng sangkatauhan, na kung saan ang tao ang pinakahuling ginawa ng Diyos. Ano po? At matapos likhain ang isang lalaki at babae, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at narito ang sinabi niya na napakabuti. Kaya natuwa siya, no? Pero tandaan natin, itinuturo ng Biblia na ang bawat lalaki at babae ay nilikha mula sa pag-ibig at ginawa sa larawan at
po yun sa Genesis 1, verse 26. At ito ang nagpapakita sa atin ng napakalaking dignidad ng bawat tao na hindi lamang bagay, ngunit isang tao. Po, mayroon po ba kayong insight about that? Ano pong Ang problema. sa tingin niya ay talagang sumbok at napakalinaw ang pahayag ng mabuting balita at ng salita ng Diyos. Ano po? Tayo ay talagang ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig at larawan at kawangis. Okay po? So bilang tao, siya ay may kakayahang malaman ang sarili. Dahil napakahirap po kung hindi natin kilala ang ating sarili. Sino po bang nagdadalawa pa na ako pala ay babae o lalaki o kumbaga hindi mo alam kung anong yung ano, no? So, Sa sarili lang. yun. Yung magkaroon ng sarili. Bilang kumbaga, yung bilang ako, kumbaga, ang ibig sabihin ng bilang ako, yun ang pagkilala at malayang ibigay ang sarili. Ang pagbibigay naman ng sarili, hindi lang yung makikipag ano ka sa kapwa, ano mo, ay sa opposite, ano mo, kundi yung willingness natin na tayo binigyan ng kanya-kanyang talento, yung pagbabahagi natin. Dahil ang mga talentong binigay sa atin, ay hindi yan para sa atin. Yan ay para sa kapwa at sa ikarangal ng Diyos. Yun po. At kailangan tayong pumasok sa pakikipag-isa sa ibang mga tao. Bilang isang komunidad. So ayon sa number 37 ng ating liham, ayon kay San Juan Pablo II, ang espesyal na pag-ibig ng lumikha sa bawat tao ay nagbibigay sa kanya ng walang hanggang dignidad. So tayo, pangalagaan natin ang dignidad natin bilang isang tao. Ang mga taong nakatuon sa pagtatanggol ng dignidad ng tao ay makakahanap sa pananampalatayang Kristiyano na pinakamalalim na dahilan para sa pangakong ito. So bilang isang Kristiyano, tayo dapat umutok na ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng dignidad kaya ating pangalagaan. So po, ang dulot ng pagtatanggol ng dignidad ng tao, ito ay may katiyakan na ang bawat buhay ng tao ay hindi naalog sa gitna ng walang pag-asa na kaguluhan sa isang mundong pinamumulungan ng purong pagkakataon o walang katapusang paulit-ulit na siglo. So marami tayong mga kwento sa Biblia na po na nagpapahayag o naglalarawan po ng mga instances na to o bagay na ito. So yun po, pakatandaan natin na maaaring sabihin ng lumikha na ang bawat isa sa atin, bago kita inanyuan sa sinapupunan, nakikilala kita. Yun po ay nasa kasulatan. At sa number 39 po ng ating liham, ipinagliit tayo sa puso ng Diyos at sa kadahilanan ito. Basa, Ate Wen. Ang bawat isa sa atin ay Nakalbuhan ang pag-iisip ng Diyos. Tita Bioli, pangalawa. Bawat isa sa atin ay ninanais. Pangatlo, Ate Wen. Ay, Ate Lily. Bawat isa sa atin ay minamahal. John. Bawat isa sa atin ay kinakailangan. So, napakalinaw na po. Ang nakasulat na po. So, yun po, Kaya pakatandaan natin. ang ibig sabihin lang yan, kung ano ang pag-iisip ng Diyos, naging pag-iisip natin. At yun ang ating naisin. Dahil yun ay tanda ng pagmamahal ng Diyos na yun ang kinakailangan. So yung binalik kaninang freedom, kalayaan, hindi naman sabihin ng kalayaan na yun ay yung yan, kakayahang may freedom tayong alamin kung sino nga ba nga tayo dahil yun ang magbibigay ng dignity sa Mahalaga atin. po ang pagkakilala ng sarili. Dahil pag hindi natin talaga kilala ang ating sarili, ay paano tayo lulugar sa iba? Kahit yung halimbawa ay pagsasegregate ng basura, ay kung hindi mo gagawin yan, at basta ka na, magtapon ng mga bagay-bagay,
hindi ka nakakadagdag sa sinasabing dignidad ng iyong pagkatao na ibinigay sa iyo ng Diyos. Eh bakit ka magiging kawangas kalarawan kung hindi mo gagampanan ang dignidad na yan? Kaya lang naman kita talaga nandiyan pumapasok ang krisis natin dahil yung inaasahan natin na sana yung mga ay siyang nangunguna sa pagpapasaway hindi nila tinutupad ang tama. So, yun ang nakakalungkot ano po. Malaking hamon to sa atin na yung ating mga pinaupo ay gano'n na ang ginagawa ano po. So, yun, napakalinaw na hindi pa man tayo ipinaglilingkod ay kilala na tayo ng Diyos. Sige po, Brother Dan. Para pong ika nga bago pa man po tayo buhayin, mabigyan ng buhay ng Diyos, ay parang naka-blueprint na sa Kanya. Kunwari, pag ang isa, kagaya po ni Pope Leo, parang naka-blueprint na sa Diyos na ito'y magiging pare. Tayo lang. Ito'y magiging pare. And kagaya nung siya'y bata-bata pa daw, na siya'y parang nagmimisa-misahan, yung pinakakabayo, plantsahan, ginagawa niyang altar, and then yung kanyang yung dalawang kuya niya ay iniimbitahan niya at magmimisa daw sila sa salas nila. So parang doon pa mas sa pagkabatang yun ay kita na. At ayun ay bago pa makita ng tao, bago pa ma-discover ng tao, alam na ng Diyos. And then talking about yung freedom, freedom is good, kagaya ng sinabi ni Tita Bioli. Nakakalungkot din lang po na minsan yung freedom na yun ay tinetake advantage para ibaba yung freedom o karapatan ng kapwa. Kasi kagaya daw po sa ibang bansa, natanong, ilan daw ang gender? Ano sa Oh. Meron daw milyong gender. Milyong gender at kunwari, ako'y babae o ako'y lalaki, pag sinabi kong ako'y babae o lalaki, parang yun lang ang basis nila. Pero yung essence, ika nga, na yung sa sinasabi sa mga banal na kasulatan, ay parang yun ay binabrush off na nila. Kundi, in other words, ang nakakalungkot po is, yung freedom na yun, yung entitlement na yun is, kung ano yung sa makamundo at lumalayo na sa kalooban ng Diyos. Okay po. Sige. Wala nito tayong alam, no? Ito, papasok. Ito ang karunungan ng Biblical Accounts din. Ang mga ulat ng paglikha sa aklat ng Genesis ay naglalaman sa kanilang sariling simboliko at pagsasalaysay na wika ng malalim na turo tungkol sa pagkiral ng tao at makasaysayang katotohanan nito. Ang buhay ng tao ay nakabatay sa tatlong paunahin at malapit na pagkakaugnay na relasyon. Ito ay napakalinaw. Una, ate, Diyos, ate, sunod. Kuya Estel, ang pangatlo. sa ating kapwa. Ayan. Ang relasyon ito ay nasira sa panglabas at panloob natin. Ang pagkasira nito ay ang tawag. Walang iba kundi hanggang ngayon ay laladalan natin ang ating kasalanan. Na namanali natin sa ating unang mga magulang. So yun po, napakalinaw, ang buhay ng tao ay nakabatay sa tatlong pangunahin at malapit na pagkakaugnay na relasyon sa Diyos, makikita sa ating kapwa at sa ating lupa. Bakit ang lupa ay nakasama doon? Tingin niyo po. Ang ating Kumbaga, tahanan. sa tingin niyo, Tahanan. hindi lang mo, ang lupa mo ay may hininga din. Okay. May Tahanan buhay dito. po siya, kaya kasama natin siya. Hindi lang sa isang tahanan, kundi meron siyang buhay. Yan po ang malinaw na kabuhayan. So yun, ano nga mga gumagambala sa pagkakaisa sa pagitan ng lumikha at sangkatauhan? Ayan, yan na. Doon. Yan ang mga rason. Yung kanina ang tinatanong natin, bakit? Dahil una, ang pag-aakalang pumalit sa lugar ng Diyos, ibig sabihin ay sila na ang Diyos. Nag-Diyos na siya, hindi ka po. So, kaya yan ang napakalaking kasalanan natin. Ang pagtanggi na kilalanin ang ilimitasyon sa paglikha. Yun.
ang binaluktot ang ating utos na magkaroon ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa, porque binigyan tayong dominion, power. Ang iba sa ating akala nila ay kanila na lahat. Ano po? Anong masasabi niyo doon sa pangatlo na yun? Ang magkaroon ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ano yun? Hindi sa Supremo. Yung inaabuso ng Kaya nga, pinag-usap mo yung sarili mo. Kaya ito ay, di ba? Kaya ako matalino nagdadalo ko ang aking tatakpan. Kaya ako matalino ito, nabungkalin ito. Yung lupa, sabi, bungkalin ito at ingatan. Ayon yun sa Genesis, ano? Bungkalin ito at ingatan. Yun, bilang resulta, ang original na maayos na relasyon sa pagitan ng tao at kalikasan ay naging magkasalungan. Dahil, pero pang kasunod po yan, makatandaan natin na ang ginawa ng tao ay napakalupit, ano? Kasi ang interpretasyon niya ng pangasiwaan mo, ay sabihin ay siya na ang makapangyarihan. Gawin mo na lahat ng gagawin para dyan sa ibinigay ng Diyos na iyo. Sapagkat ibinigay sa iyo ng Diyos yung kapangyarihan na yan. Only they fail to think na ay hindi pwedeng ikaw ang makapangyarihan, kikilalanin mo ang Diyos, siya ang makapangyarihan, ay may pinagagawa sa iyo. Kasi hindi nila, maraming tao na hindi nila nare-realize na tayo ay manlalambay lang. At saka palusot nila. Hindi kasi sinabi ng Diyos, pangasiwaan. Hindi ito na kasiwaan ko. So, ako ang masusunod pala, sabi niya. Ay sinabi naman na you are only still. Oo. Hindi. Hindi. Sino na nakakalungkot ang pag-abuso ng mga Eh, kasi salita. nga, kung gusto talaga, yun ang gusto ng tao na gamitin niya sa kanyang interest. Ayun. Palusot niya. Sinabi ng Diyos na nasa scripture ng Diyos. Di ba sabihin, bungkalin at ingatan. Bungkalin mo yung lupa kasi may mina doon na nagdito. Oo. Sige. Hanggang saan? Bungkalin mo yung dagat na yan. Meron din yung gas. Ingatan, huwag mong papasukan ng iba. So, nakakalimutan yung ingatan. Conserve. Yan, sabi bungkalin ito at ingatan. Malinaw, ingatan. Ibig sabihin, yung malasakit mo ay nandun, ano? Kailangan natin yung malasakit, hindi lang sa paggamit, pero may mas malalim pa kung ano po yan. Ang pagkakaunawa ko sa bungkalin ito at ingatan, yung tamnan No. at ingatan. Hindi yung abusuhin, na kagaya ng mga, hindi kagaya ng pagmimina na yan. Sa isa namang banda, bungkalin ito at ingatan, yung minahan, huwag mong papasukan ng iba, ingatan mo. Dalawang klase, bungkalin ito at tamnan at ingatan. At bungkalin ito, ingatan dahil may mina, huwag mong papasukan ng iba, akin lang to. Pero actually, sa tunay, ang pagmimina ay isang Yes. labag na po yun. Correct. So, hindi yung pagbubungkal. Kasi ang sa akin, on my own interpretation, ang bungkalin ay yung pagdating sa pagyamanin mo pala, Pagtatanim. bilang magtatanim, Mm. ay, kumbaga, linisin mo at tamnan mo at ingatan. Yun po ang, Yun nakakalimutan ng ingatan. yung pag-iingat. Napakalaki. Ang nangyari nga, bungkalin para sa mina eh. After lang na ng creation, tingnan mo, Genesis 2:15. Binigyan tayo ng power nila. So sana mapalalim ng mga tao ang pag-unawa ng salita ng Diyos. Hindi lang sa kanilang kapakanan, sa kanilang mga sarili. Hindi. Kumbaga, ilahad nila para sa susunod na henerasyon. So yan po, ating pakatandaan na napakahalaga na ang pagkakasundo na naranasan ng ating patron, si St. Francis ng Assisi, sa lahat ng nilalang ay nakita bilang isang pagpapagaling sa pagkaputol. Dahil sa pag-abuso ng mga tao, mahigit, merong isang santong St. Francis ng Assisi, na lahat kumbaga kinakausap niya, kinakalitan niya, hindi niya pong i-google kung gusto nyo ang buhay ng ating santo na si St. Francis. Sana ayun, ang St. Francis po.
At yan ang magandang kwento kung paano niya minahal, inappreciate ang lahat ng nilikha ng Diyos. At ang St. Bonaventure po ay naniniwala na sa pamamagitan ng universal na pagkakasundo sa bawat nilalang, katulad kay St. Francis, sa ilang paraan ay bumalik sa estado ng ordinary ang kawalang kasalanan. Dasal ang ating kailangan at aksyon, daan po